Isang nakakagulat na balitang yumanig sa mundo ng politika at showbiz ang kumakalat ngayon matapos tuluyan ng kumpirmahin ng ilang mapagkakatiwalaang source na Rhea Atayde ay handa nang ipakulong ang sariling kapatid na si Arjo Atayde, kasalukuyang senador, matapos ang ilang linggong tensyon, sigawan, at samot-saring akusasyon na umusbong sa loob mismo ng kanilang pamilya. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang ugat ng lahat ay nagsimula sa mga umano'y irregularidad na natuklasan ni Rhea sa ilang proyektong pinangasiwaan ng kapatid, bagay na hindi niya raw kayang ipagsawalang bahala, kahit pa ang taong sangkot ay dugo niya at laman. Sa unang pagkakataon, nakita ng publiko ang isang ibang anyo ni Rhea Atayde, hindi bilang artista o kapatid, kundi bilang isang babaeng handang manindigan sa katotohanan. Sa isang tahimik ngunit matatag na tono, sinabi umano ni Rhea sa isang pribadong pagpupulong, kung batas ang nilabag, wala akong dapat itago. Ang hustisya ay hindi pipaikit, kahit kapamilya mo pa ang nasa kabilang panig. Mga salitang tumatak sa isipan ng mga nakarinig, tanda ng matinding determinasyong isulong ang katotohanan kahit kapalit nito ay pagkasira ng ugnayan ng kanilang pamilya. Ayon sa mga malalapit sa kanila, matagal na raw pinipigil ni Rhea na umabot sa ganitong punto ang lahat. Ilang beses niyang sinubukang kausapin si Arjo ng pribado, umaasang maaayos pa sa loob ng tahanan ang problema. Ngunit matapos makakuha ng mga dokumentong pinaniniwala ang magpapatunay sa umano'y katiwalian, napilitan na siyang lumapit sa mga awtoridad at ihanda ang mga kinakailangang papeles upang formal na isampa ang kaso laban sa kapatid. Sa gitna ng prosesong ito, kapansin-pansin daw ang pagod, lungkot, at pag-aalala sa mukha ni Rhea, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon na panagutin ang dapat managot. Samantala, sa panig ni Arjo Atayde, nananatili itong tahimik at umiwas muna sa media. Ngunit ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, labis umano nitong dinamdam ang desisyon ng kapatid. Sinabi raw nito sa isang malapit na kaibigan, hindi ko inakalang darating kami sa ganito. Kapatid ko siya, pero ngayon pakiramdam ko kaaway na. Sa kabila nito, naniniwala pa rin umano si Arjo na maayos ang lahat, at nananawagan ito sa pamilya nila na magkaisa at huwag hayaang masira ng politika at pera ang dugo't pagmamahal na matagal nang pinanghahawakan ng mga Atayde. Sa kabilang banda, mabilis na kumalat ang balita sa social media, kung saan naging trending ang mga hashtag na hashtag #AtaydeFamilyConflict, hashtag Rhea Stands for Truth, at hashtag Justice Over Blood. Hati ang opinyon ng publiko, may mga sumusuporta kay Rhea, sinasabing isa siyang inspirasyon ng katapangan at integridad, lalo na sa mga kababaihang matagal ng tahimik sa harap ng mali. Ngunit mayroon din namang mga naniniwalang dapat sanay inayos na lamang nila ito ng pribado, upang hindi madungisan ang pangalan ng kanilang pamilya na matagal nang iginagalang sa industriya. Kasabay ng pagusbong ng isyo, labis ding naapektuhan ang kanilang ina, ang bitter-anang aktres na si Sylvia Sanchez, na ayon sa mga nakalap na impormasyon ay labis na umiiyak sa nangyayari. Sinubukan daw nitong pag-ayusin ang kanyang dalawang anak, ngunit tila sarado na ang mga puso sa pagkakataong ito. Walang panalo sa laban ng magkapatid, ani ni Sylvia sa isang malapit na kaibigan. Ang panalo lang ay kung matututo silang magpatawad, pero ngayon, parang malabo pa. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon, nananatiling nakatutok ang publiko sa magiging hakbang ni Rhea. Ayon sa kanyang legal team, kumpleto na umano ang ebidensya at maaaring isampa sa korte ang kaso sa loob ng mga darating na linggo. Sa isang panayam, mariin nilang sinabi na ang laban na ito ay hindi personal, kundi isang hakbang upang mapanatili ang integridad ng batas. Walang sinisino ang hustisya, sabi ng abogado ni Rhea. Ang layunin ng aming kliyente ay hindi sirain ang pamilya, kundi ipakita na walang sinuman, kahit kapatid mo, ang dapat masma.